katatapos lamang na Manila International Film Festival. Yun nga pong Metro Manila Film Festival movies, yung 10 entries ng MMFF 2023 ay dinala po sa LA, sa California, USA, kung saan nga po ginanap ang kauna-unahang Manila International Film Festival. Pinalabas din po yun para po mapanood din at masaksihan ng ating mga kababayan sa parting yun ng Amerika, pati na rin yung mga karatig or kalapit state dyan sa US. And kamakailan nga po, ito nga lang first week ng February, ay binigyan na nila nagkaroon sila ng sariling version nila ng kanilang mga winners, base pa rin doon sa 10 pelikulang official entries. At ang mga nanalo nga po dyan, if I remember it right, nagtay sa Best Actor sina Dingdong Dantes at Piolo Pascual para sa kanilang respective movies na Rewind and Malyari. Habang ang ating nag-iisang star for all seasons na si Vilma Santos ang tinanghal na Best Actor. Best Supporting Actor, si Pepe Herrera ng Rewind. Best Supporting Actress, si Alessandra De Rossi ng Firefly. At napakaraming award pa ang tinanggap ng Firefly, kasama na rito ang Best Director, Best Screenplay, at marami pang iba. Sila yung biggest winner. Habang yung Gomburza ang second best picture. At ito nga ang issue natin ngayon kasi yung mga kapanalig, kapwa nating kapanalig at mga makaboyat del Leon, ayan, sinabi ko na si Brother Bo na may nagtatanong, particular itong si Tita Reggie Magno, na isa sa mga producers ng When I Met You in Tokyo, na bakit daw nagpaka-generous naman itong jury or yung mga committee, yung mga hurado na pumili ng Best Actor. Generous kasi 2 Best Actor nila eh. Tapos nagkuripot naman sila na kahit nomination na hindi man lang binigyan ang isang Christopher De Leon. Yan. Ayon doon sa panawagan tanong na yon ni Tita Reggie, kasi ano nga ba ang naging basya na hindi man lang binigyan ng nomination ang isang napakahusay din na Christopher De Leon, na masasabi nga natin kung si Ate V ay nag-Best Actress, kalahati nung pelikula nung naging husay niya ay nanggaling kay Christopher De Leon, bukod pa sa behind the camera itong si Christopher De Leon na naging associate director. At hindi ko bibilin yung naging paliwanag ng nabasa ko, na hindi ko alam kung totoong nanggaling ito sa jury, na hindi namin kilala kung sino-sino, kasi mga kapwa natin ito Pinoy na siguro may mga negosyong may kinalaman sa pelikula. Ang sinasabi nila ng dahilan is parang pinasok si Christopher De Leon parang dun sa Best Director category or something like that, kasi associate director nga siya ng When I Met You in Tokyo, na pinagtatawanan namin kasi parang kahit artista ka, kahit director ka, hindi pwedeng isa lang ang i-enter yung pangalan mo, kasi pwede kang kung artista ka, pwede kang i-enter as best actor doon, pwedeng best mga ganun. Kaya nakakatawa, parang feeling ko tuloy, parang alam niyo talaga sa mga pelikula, kasi pinapattern ninyo sa ayokong questionin, kasi kaibigan po natin ang mga taga MMDA na siyang organisasyon na nagdala doon, at sila yung nagpatakbo with the help of yung grupo ng mga Pilipino doon, na para ano lang tong Manila International Film Festival, at mabigyan pa nga din ng Lifetime Achievement Award itong si Hilda Coronel. Anyway, going back to Boyet, alam ko hindi naman ito pinapansin na masyado, or hindi papansinin masyado ni Boyet, kasi kagaya natin, pababayaan na lang siguro ni Yetbo na ang mga kagaya ko, ang mga kagaya nung nag-o-observe at nakakakilala sa galing niya, na kami ang magsalita for him. Tama naman. Kasi kung tutusin, hindi naman na kailangan ni Boyet, kahit na ni Ate V, ang mga ganong klaseng award. But nawawala kasi yung na naka-question yung prestige, naka-question yung kredibilidad ng ganong nagbibigay ng award. Kung ang kagaya ng isang Boyet De Leon na matuturing mo naman na hindi naman bano, at sabi ko nga kanina, kalahati ng tagumpay ng isang Vilma Santos doon sa particular movie na yon ay Christopher De Leon ang kalahati niya. Kaya parang hindi man lang mabigyan ng nomination, masyado namang hindi naman award ang hinihingi, at least man lang manominate. Marunong na to. Hindi ko talaga sila kilala at ayoko silang kilalanin. Charot! Anyway, nirespeto natin yan, kasi ganoon naman talaga sa lahat ng mga award-giving body, yung mga nagbibigay ng parangal. Pero, well, Christopher De Leon is Christopher De Leon. Sabi ko nga sa aking mga sa mga panulat ko, sa mga column ko sa Diaryo, sinabi ko, kahit
ang isang Piolo Pascual, harap-harapan to, kahit ang isang Piolo Pascual, kahit ang isang Dingdong Dantes, ay hindi man lang makarating pa o makalapit sa kung anumang napagtagumpayan ni Christopher De Leon pagdating sa pagiging mahusay na aktor. Unbettable Channel. Oo, Christopher De Leon yan, parang ATV yan na alam mo yon yung panahon na ilang dekada na rin siya. Ang dami-dami niya nang na-contribute na magaganda, klasikong pelikula na talaga namang kahit pag-aralan pa, take note, pag-aralan pa ng mga gustong pumasok sa industriyang ito. Kasi itong industriya natin na ito, pinag-aaralan po ang mga konsepto dyan, pinag-aaralan ng mga bagay-bagay na nagpapagalaw at nagpapatakbo ng industriyang iyan. At ang pangalan na Christopher De Leon na hindi pwedeng isnab-isnabindan at kumbaga tanggalin na lang sa kasaysayan na hindi siya naging mahusay na aktor. Ako, inabutan ko pa that time, yung Drama King na title na yan na binibigay nung araw kay Eddie Rodriguez, with all due respect sa namayapang Eddie Rodriguez na naging batikang director din eventually, ay talaga namang na ipagkaloob or kumbaga naisalin sa isang Christopher De Leon na dahil sa dami ng mga ginagawa niyang mga magagandang pelikula, drama, at naging ultimate leading man siya ng halos lahat ng mga kilalang artistang babae, inintroduce ng mga artistang babae mula, kahit nga inabutan ko pa na naging leading man siya ni na Pilar Pilapi, ni na Susan Henson, mga ganyan, hanggang niya kina Nora Honor, Vilma Santos, na si Ate V, isa sa pinaka masasabi nga nating perennial love team silang dalawa kasi nakagawa sila ng mahigit 20 movies together at lahat karamihan doon mga award-winning movies and performances. And then Hilda Coronel, Alma Moreno, Lorna Tolentino, Ami Austria, hanggang kina Sharon Cuneta, Dina Bonavi, Maricel Soriano, Snooki Serna, etc., etc., etc. Na hanggang sa mga panahon ngayon, ganun pa rin kaaktibo ang isang Christopher De Leon. So, ako sinasabi ko na lang to para siguro pukawin o gisingin at ihoy gising yung mga nagpapatakbo ng ganitong klaseng festival na sana sa research nila ginagawa din naman nila ng maayos kasi di ba ibigyan ng katulad niyan, may mga nagka-question sa inyo, with all due respect again, bubusina ako sa isang Hilda Coronel na sinasabi ninyong kauna-unahang Best Actress winner ng Metro Manila Film Festival or Manila Film Festival something. Correction, batay po sa kasaysayan, ang kauna-unahang nanalo po ng Best Actress ay si Charito Solis, ang yumaong si Charito Solis. Pumangalawa sa pelikulang Araw-Araw, Gabi-Gabi ba yun? Tapos pumangalawa lang itong, nagkamali pa yata ako ng title, correct me if I'm wrong. And then, ang pangalawa lang ay si Hilda Coronel for Insyang. Di ba? Pangatlo si Ate V for Burlesque Queen bago pa nag-Nora Honor. Ano ba kayo? Minsan may mga ganun kung anong basihan kung bakit binibigyan ng mga ganung kasi maintindihan natin na pag sinabi kasi wala na si Charito Solis, parang posthumous na lang natin siya bigyan or dahil sila Coronel lang nandito for alam mo yung glamour sake at for marketing whatsoever. Naintindihan namin at deserving din naman talaga si Hilda. With all due respect dito sa batikang actress na to na very soon ay magbabalik na dito sa industriya natin. Gagawa na rin siya ng mga movies uli, ng TV, sabi niya. So abangan natin yan, Miss Hilda. Pero ang sinasabi natin dito, itong mga nagpapatakbo ngayon ng mga ganitong festival, especially may mga ganitong concern, may mga ganitong issue sa mga artista, especially yung mga artista talagang haligi ng industriya. Sana naman po, ibigyan nyo naman yung tamang recognition po sa kanila. Ipataw natin sa kanila yung nakarapat-dapat na kasi hindi naman sa dahil nagpunta doon si Boyet, nag-effort in everything, kahit nomination, hindi man lang yung binigyan. Nakakasama naman talaga ng loob. So, ako si Ate V, alam ko, hindi lang siya nagsasalita siguro, pero alam ko si Ate V parang may ganun ding sentimiento. Pero syempre si Ate V bilang politiko, marunong makisama, marunong makibagay, siguro pinag-uusapan na lang nila ni Boyet yon in a private manner or whatever. Pero si Ate V napaka-grateful, napaka-generous naman din niya sa pagpapasalamat sa mga nagpatakbo. Kasi since day one nga naman, 9 years old pa lang si Ate V, alam niya na ang kalakaran, na master niya na yan, PhD na siya dyan, na may mga intrigang ganito, habang paikot-ikot ang ulo ni Dondo, na nahihilo ako, na master na po ni Ate V, yung pong aking director, na habang ganun siya, o para siyang sasapian ni ganito. Chor! Anyway, so, yun lang, si Ate V,
congratulations sa inyong lahat. Pati na rin kay Papa Piolo, alam mo yan, di ba? Papa Piolo dito pa lang, nung pa lang sinabi ko sa iyo nung 2023 Metro Manila Film Festival, sabi ko, ikaw ang aking best actor. At least, na-vindicate tayo. And kay Dong, ang galing naman talaga, mahusay pa rin. Pero sabi ko nga, between Piolo and Ding Dong, doon pa rin ako kay Piolo. Kaya lang nagtay sa panlasa ng mga jury doon. And of course, kay Alessandra De Rossi na napakahusay din for Firefly. At kay Direk Sig Dulay ng Firefly as Best Picture. Sana itong mga ganitong klase pong opinion, ang mga klaseng pagpupuna at saka obserbasyon, sana naman sa mga nakakapanood din at mapaparating doon sa kinaukulan, i-take din nila sana in a positive way for them to realize na may mga kagaya po namin na mga scholar pa rin na inaayos ang pagsasaliksik, pag-aanalisa, pagsusuri ng mga pelikula sa mundo ng show business since nung mga time pa hanggang sa kasalukuyan. And pati nakasama na diyan ang mga celebrities and mga actors and actresses natin na alam nyo po, may malasakit pa rin, hindi lang pera-pera ang usapan, hindi lang gumagawa sila ng proyekto for the sake of money and or award na gusto nilang makuha or maibigay po sa kanila. Kasi at the end of the day, pagkatapos ng lahat nito, sabi nga sa isang movie na napanood natin or classic movie na ang lahat ng itong sining na ganito, at the end of the day, mawawala ang mga bidang yan, pero maiiwan pa rin yung sining, ang mga likhang pelikula, likhang telebisyon, mga proyektong papanoorin pa rin ng salin-salin lahi 50 years from now, 100 years from now. Kaya nga po, patuloy pa rin po namin sinasaluduhan yung mga inabutan po namin at mga nakatrabahong henyo masters kagaya ni na Direk Lino Broca, Direk Ishmael Bernal, Direk Mario de los Reyes, at marami pang iba na talaga namang mahuhusay at talaga namang nagkaroon ng malasakit sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sama na po natin ang industriya ng telebisyon, o diba? Pati na ang teatro, ang radyo, diba? So lahat po yan ginagalawan, iniikutan ng mga kagaya ni na Ate V, Hilda Coronel, ni Nora Honor, and ni Brother Boyet De Leon na talaga namang puso, hindi lang man yung pera lang yung hinahabol nila doon. Kasi nakikita natin through the years ang klase ng mga pelikulang iniaalay nila at inihahandog sa atin, kumbaga inireregalo sa atin bilang mga manonood na sumusubaybay, tumatangkilik at nagbabayad din naman. So sa mga award-giving body na ganyan, Manila International Film Festival and the rest, mas maging maingat po sana tayo at sana mas naipapaliwanag po natin sa gaya po namin na nagtatanong din kung ano ba talaga yung mga criteria, guidelines, patakaran, rules, regulation, or whatever you call it, protocol sa pagbibigay po ninyo ng mga ganung award or sa pagsusuri ninyo sa mga likhang pelikula, mga performances na pinagkakaloob ninyo po sa ating mga artista at mga kalahok sa katatapos nga lang pong Manila International Film Festival. Nevertheless, nakasuporta pa rin po kami sa inyo at patuloy po rin po kami naghahangad sa mas matagumpay pa po natin pagsasama-sama, kasi nga po nag-iinganyo po ito, nag-open ng pintuan o doors sa mga would-be producers at mga iba pang artista na ngayon ay may mga nagpapakita rin ng interes at pagmamahal nila sa industriya na again, hindi lang usaping pera pinag-uusapan. At isa kami sa sumasaludo sa gaya ng isang Christopher De Leon na for 50 years or more, talaga namang very active pa rin po sa pelikulang sa paggawa ng mga projects, mga pa-TV man o mapa-pelikula. But then again, kinocongratulate ka namin, Brother Bo. Hindi man sa Manila International Film Festival ka na nabigyan ng parangal or na-recognize, pero alam namin may mga ibang award-giving bodies dito locally na makikita din naman ang ibig nating sabihin. Again, ang inyong lingkod, Papa Unbearable, nagma-emote na ng mga salita ko, naninigas naman ng mga dila ko sa ines. Ang inyong lingkod, maraming salamat po sa mga sponsors po namin at mga subscribers po namin. Particular po yung mga dadayo din po kami dyan sa Amerika from February 20 to 29, nasa New York, New Jersey, Connecticut at Washington po kami. Talagang ganun And tatawid po kami ng Canada ng March 1 to 15 sa Toronto, sa Mississauga and sa Ottawa bago kami babalik ulit ng Philippines. O, diba? Kaya yung mga kaibigan po natin dyan na napapanood po itong ating podcast, sana man po ay makainkwentro namin kayo at makasalubong man lang. Mag-hi, picture lang naman tayo. Maraming salamat po sa aming mga sponsors. Sa susunod ko na kayo isa-isahin. Thank you. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ahmed Nabus. Maraming salamat.